kung may saan pa man, yan ang Pinoy magpakailanman. Pusong Pinoy magpakailanman. Dapat siya mamatay na yan. Ha? You want to die? Tayo! Tay, hayaan na natin yung korte, tay! Mga babae! Tay, hayaan na natin yung korte! Hayaan natin mabulok sa kulungan yan! Ayusin yan! Down, down! Bakapan mo nga muna si tatay. Sir, no! Sir! Please, sir! Sir, I'm begging you, please! Sit! Don't kill me, please! Sit! No, please! Mas Sir! masahol pa kayo sa mga hayop. Please, sir, no! Ha? Please, sir, please, I'm begging you! Tol, sandali! Tay, Brando! Anong nangyari? Madalas nating marinig ang kasabihan kung ano ang puno, siya rin ang bunga. Tumutukoy ito halimbawa sa anak na sumunod sa yapak ng kanyang magulang pagdating sa pinili nitong propesyon. O di kaya na may minana ang pag-uugali at pananaw sa buhay ng naunang henerasyon. Pero paano kung ang daan na sinundan ng anak ay magsasadlak sa kanya sa isang mundo na bayolente? Isang mundo na maaaring buhay niya ang kabayaran sa mga kasalanan ng kanyang ama. Ano nga ba ang kayang isakripisyo ng magulang para sa kanyang anak? Paano niya mapipigilan ang masaklap na kapalaran na naghihintay dito? Ito ang nakakaantig na totoong kwento na dapat nating pakatutukan dito sa aming episode na pinamagatang Karma ng Ama. Teka na, sige na. Lapit na. Sige. Lapit na. Anda. Hindi ko na kaya. Ito na. Excuse me. Miss, excuse me, kailangan namin ng doktor, mga anak ni Mrs. Kasi. Sandali lang po. Okay mo na ako. Oh, sige. Miss! Excuse me. Ayun. Miss! Mga anak na yung asawa ko. Kailangan... Ha? Miss! Miss, klase hospital to! Sabi ko, hospital po kasi ito. Di lang kayong pasyente dito. Inga! Lalabas na! Mahal. Tamo. Ang laki niya. Mas malaki siya kay MJ. Mahal, ano ba ang ipapangalan natin sa kanya? Ko na. Pangalan niya, Gary. Gary. Nakitang palutang-lutang sa Manila Bay, kaninang bandang alas 7 ng umaga, ang bangkay ng isang hindi pa nakikilalang 8 taong gulang na batang babae. Wala itong saplot, tad-tad ng mga pasa, at hinihinalang biktima ng panggagahasa. Anong ginawa nila sa'yo, anak? Alam ko! Anong ginawa nila sa'yo? Diyos ko, bakit mo itayang? Kabuhin ang alam ko ng ganito. Diyos ko! Bakit mo inayang? Pabuhin ang anak ko. Anak ko, gising ka. Ano nangyari sa'yo, anak ko? Gawin mo ang lahat na magagawa mo para mabigyan ng katarungan yung pagkamatay ng bata. Tulungan niyo ako. Copy, sir. Anak ko.
Walang iyos! Walang iyak ka! Gusto pa naman maging teacher ng bata! Hindi mo sinasadya. Self-defense lang ginawa mo. Bakit man tawag sa'yo Inggong demonyo? Anong klaseng pulis ka? Bakit ka naturingang demonyo? Kasi po nung araw po, masyado po akong ruthless. Salbahe po ako sa mga masasamang loob. Kaya parang, at sabi nga po ng mga kaibigan ko sa akin, parang pina-opera ko na yung konsensya ko dahil kapag nanakit ako ng mga hoodlum, gano'n na lang po. Halimbawa, bigyan mo nga ako ng isang halimbawa. Di ako nung araw merong mga filing cabinet. Sa ibabaw nun merong thermos. Pauupuin ko po sa baba yung snatcher. Pipindutin ko po yung thermos. Banli po ang buong likod niya. Ganun po. Ay, napakasalbahe mo naman pala. Ganun yun. Hindi ka ba nagkaroon naman ng ng mga death threats naman on your life? Actually, marami akong death threats na na-receive kasi po marami naman po akong nasagasaan ng mga organized crime. Yes, yes. Marami rin po akong mga notorious criminals na mga pinakulong ng mga panahon na yun. Di ba nalagay sa peligro naman ang asawa mo, mga anak mo? Ang gusto lang po nilang gantihan ako kasi hindi naman po hadlang yung pamilya ko dun sa mga ginagawa ng mga masasama. Ay, hindi. Alam naman nila kasi na masasaktan ka pag yung pamilya mo din naman, di ba? Pero siguro iniisip din po nila, kapag ginawa nila sa pamilya ko yun, hahanapin ko sila kahit saan sila magpunta. Wag! 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 Oh, mahal. Tama-tama, gising ka na. Nakahanda na yung almusal. Tara na. Asan yung mga bata? Sigari? Hinihintay ka na. Sige, sige. Halika na, sumunod ka na. Mga anak, nandiyan na si tatay niyo. Dali. Tay, kain po. Halika rito. Halika rito. Sige, kain na. Bakit po? Sige na, kain. Tay, nanaginip na naman po siguro kayo ng masama. Tay, para hindi po kayo bangutin, magdasal po kayo kay Papa God bago po matulog. Di po ba, Nay? Oo naman. Mahal, may hihilingin sana ako. Para na rin sa ikakapanatag na ng kalooban ko. Para na rin sa pamilya natin.
Nakikiusap sana ako na kumalas ka na sa grupo mo. Ano ba ang problema mo? Pati ba naman trabaho ko, pinapakailaman mo? Hindi naman sa ganun, mahal. Natatakot lang kasi ako para sa ating lahat. Isa pa, diba, delikado naman yung ginagawa mo. Paano kung ikaw ang mapahamak? Ni-insulto mo ba ako? Anong sinasabi mo? Hindi ko kayang protektahan ang sarili ko? Hindi ka ba nagsisisi? Sabihin na natin, mga kriminal sila, mga halang ang kaluluwa nila, pero may mga pamilya sila. May mga anak sila. May asawa sila. Wala kang karapatang ilagay sa kamay mo ang batas. Wala kang karapatang pumatay. Ano naman ang pakialam ko doon? Sila ba may pakialam nung pinapatay nila yung mga pamilya ng biktima nila? Di ba hindi? Mga walang yayan. Ang dami nilang sinirang buhay. Hindi ko naman sila papatay kung hindi sila pumatay. Kung meron kang problema sa trabaho ko, hiwalayin mo na lang ako. Di ba yun ang gusto mo? Pero hindi mo makukuha mga anak natin. Alam mo, ang dasal ko, na sana isang araw, pagsisihan mo ang lahat ng mga ginawa mo. Demonyo lang ang pumapatay. Demonyo lang, Ingo. Demonyo lang ang pumapatay. Anak, malis na tayo. Halika na. Umuwi na tayo. Halina. Umuwi na tayo. Wala nang tanong-tanong. Alina. Alina. Alina, Gary. Nay, galit po ba kayo kay tatay? Hindi, anak. Bakit po hindi? Madalas niya po kayong saktan. Anak, makinig ka kay nanay, ha? Mahal ko ang tatay mo. Mahal ko kayong mga anak ko. Titiisin lahat ni nanay. Huwag lang tayo magkahiwalay-hiwalay. Kailangan buo tayo. Kaya anak, huwag kayong magagalit sa tatay niyo, ha? Mahal kayo ng tatay niyo. Naging batas, hindi lang sa mundo ng kapulisan si Ingo, kundi maging sa kanyang sariling tahanan. Kinatatakutan siya ng lahat, pati na ng kanyang asawa at mga anak. Hanggang sa Wala tatakbo! Tara! Kunin yung mga baril niya, ha? paano nangyari na nalulung ka sa droga? Kasi po, nung nag-umpisa na lumaganap yung droga, Yung shabu. opo, kami po ang Kayo yung ginamit na korpo. Oo. Kaso on the process po ng panguhuli namin, kailangan gumamit kami ng shabu para makapenetrate sa underworld ng drugs.
Kaya dumating po yung pagkakataon na hindi ko namamalayan. Nalululong ka na ba na? Nalulung na po. Maging ikaw? Salamat, sir. Teka. Nay, bakit minsan na lang umuwi ng bahay si tatay? Eh, pulis kasi ang tatay nyo, di ba? Marami siyang inaasikaso. Astig po talaga ng tatay ko. Basta po, paglaki ko, gusto ko po maging polis din. Piggy. Nay, di ba po sasakyan niyo ni tatay? Ingo! Baka naman gusto mo akong pakilala sa kaibigan mo. Hoy, excuse me. Hindi niya ako kaibigan. Shota niya ako. Asawa ka ba niya? Asawa ko ng syota mo. Teka. Tabi muna. Hahatid ko lang siya. Tara na. Alam mo, hindi tatabi yan. Sagasaan mo na lang. Ganyan naman Hoy! Saan ka ba humuhugot ang pagkakapal ng mukha mo? Hindi ba dapat ako nagsasabi niyan sa'yo? Asawa ka lang. Shota ako. Ang asawa, taga-silbi lang. Ang shota, pinagsisilbihan. Kaya mas lamang pa rin ako sa'yo. Tama na! Halika. Uy! Ang labang mo, ha? Tama na! At ka lang! Tama na! Ako pa ng mukha mo! Tama na! Kapit ka! Ako po! Ay, sakay! Ay, tama! Hindi! Ano yung mano ko? Hindi ko iiwan Dito kayo, dito kayo, dito. Hindi! Diyan na kayo! Tayo! Hindi ko iiwan ng mga bata dito! Aalilain lang yan ng mga bahay mo! Pagsalita ka. Ha? Makapagsalita ako? Bakit? Yung mga panty na nandiyan sa loob ng bulsa mo sa tuwing naglalaba ako? Ha? Yung mga mancha ng lipstick na nandiyan dyan sa leg mo? Ha? Alam mo, Ingo, hindi lang isa, dalawa, tatlo ang mga babae mo. Ang dami mong babae! Para yun lang? Yun lang? Para yun lang? Ha? Eh ano to? Kailan ka pa gumamit niyan? Pakita sa mga bata to. Ha? Di ba sinabihan na kita? Iwasan mo na ang mga barkada mo! Napaka-pakailamera mo talaga. Pakialamera ko? Ano na nangyari dyan sa pinaglalabo mong prinsipyo? Ikaw pa rin ba yung lalaking pinakasalan ko? Ba't ganyan ka makapagsalita sa akin? Siguro may nagsusulsul sa'yo. Walang sumusulsul sa Siguro akin! may nagsusulsul sa'yo. Wala! Ano, yung mga kapitbahay? Ha? Ano gagawin mo? Ikaw! 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 Saan ka pupunta? Ikaw! Ano gagawin mo? Mga kapitbahay! Mga walang kwenta! Pag nalaman kong nilagdag niyo ako, Papa, ikaw! Ikaw ba yan? Ay! Ako lang ang siga dito, tandaan niyo! Ingo! Pumasok ka na sa loob, nakakabulahaw ka na!
ka pa? Halika na! Pumasok ka na! Sige na! Siguro may iba ka na. Ha? Ingo, ano ba? Nakakapagod ka na! Napapagod ka dahil meron ka ng iba! Sino? Hindi! 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 Wala! Wala! Huwag mo balaktin! Sige! Sige na, pumasok ka na. Akin na itong baril. Mga hawakan ba? Akin na itong baril! Akin na baril! Akin na! Ganun na lang yon? Iiwanan mo na lang ako? Matapos kong tumiyaya? Tumuwad, gumiling at magpasirko-sirko? Tigilan mo nga ako, mahal ko asawa ko. Ganon. Nahampas mo lang ng Armalite yung asawa mo sa panga, nagkakaganyan ka na? Huwag mong iinsultin yung asawa ko. Malaki na ang naisakripisyo sa akin yan at sa anak ko. Dahil sa nangyari, natauhan si Ingo at labis na pinagsisihan ang ilang taong pananakit niya sa kanyang asawa. Determinado siyang bumawi at ituwid ang mga pagkakamali niya. Pero, Mahal? Gary? Casey! Gary! Para makaligo ko na rin, MJ! Ah! Dahan-dahan! Oh! Sige na, buhos na! Para mabuhusan ko na tong kapatid mo. Naku! Sarap, di ba? Oh. Nay, hindi na po ba natin babalikan si tatay? Nako, dito muna tayo ha, para makasama natin sila Lolo at saka si Lola. Baka po magutom si tatay doon, Nay. Oo nga po, Nay. Di pa naman po siya marunong magsaing. Tsaka po, baka wala po siyang may suot na damit doon. Di pa naman po siya marunong maglaba. Tsaka po mamalansya, Nay. Tay! Gusto mong sumama kami ng mga anak mo sa'yo? Para ano? Para magtalo tayo ulit? Sisigawan mo ako ulit? Sasaktan mo ako ulit? Ingo, tiniis ko lahat ng mga ginawa mo. Kasi gusto kong patunayan kala nanay at saka kay tatay na tama yung desisyon kong pakasalan ka. Mahal kita. Pero
Paano kung abusuhin? Alam ko hindi naman ako perfecto eh. Medyo gago pa. Alam ko marami ang paniniwala sa buhay na medyo taliwas din eh. Pero isa lang alam ko eh. Mahal kita. Kailangan kita. Kailangan ko kayo ng mga anak ko. Hindi naman kita sasaktan. Kayo lang nagpapaalala sa akin na hindi lahat ng tao masama. Hindi lahat ng bagay masama. Eh, hindi ako demonyo. Mabuti kang tao. Hindi nagbago ang pagmamahal namin ng mga anak ko sa'yo. Hindi ko man kayang baguhin yung responsibilidad mo para tulungan yung mga inosente na ipagtanggol sa mga kriminal. Sana naman, Ingo, baguhin mo naman yung respeto mo sa akin bilang asawa at ama. Mabuhay ang bagong kasal! Dito na sila nanay at tatay! Yay! Sino kaya ang may sigarilyo? Kayo. Hindi ko kayo. Nahihiya ako sa mga magulang niya at sa mga anak ko. Kaya parang nanggusto lang mga ulila yung mga anak namin at that time. Oo nga. So, paano ginawa mo dyan? Iniwanan mo na lahat sa mga bisyo mo at yung mga ano? Hindi po, tapos napasok po kami ng marriage encounter. Ayun. Sa marriage encounter po, siguro, unti-unting proseso ng Diyos yung buhay ko. Tapos, bago at nag-360 degrees po ako. Bago lahat. Ayan, sa wakas. Anak. Nay. Dali lang. Tol, sandali lang. Tay, Oh, congratulations ulit ha. salamat tay. Ngayon na may asawa ka na, dapat ang prioridad mo, yung asawa mo at yung mga magiging mga anak ninyo. Ha? Alam ko yun. Mahirap maging pulis. Maghanap ka na lang kaya ng ibang trabaho. Tay naman, bakit naman kayo kinaya nyo? Iba ako, iba ikaw. Hindi biro maging pulis. Alam ko, tay. Alam nyo kasi tayo, desidido na po talaga ako. Alam niyo naman, bata pa lang ako gusto ko na maging pulis, di ba? Idolo ko pa kayo. Huwag mo akong iiduluhin. Halos lahat ata ng birthday mo, wala ako eh. Pag sinasabitan ka ng medalya sa eskwelahan, wala rin ako. Kahit graduation mo nga, wala ako. Asan ba kayo ngayon, tay? Andito kayo sa pinakamahalagang okasyon sa buhay ko. Ano, tay? Kaya ko yan, tay. Kagaya ng pagkaya niyo sa lahat na nangyari sa inyo. Ang tigas ng ulo mo, no? Manang-mana ka sa akin. Ay, good boy to. Alam ko naman yun. Kaya nga ako nag-alala. Dahil mahal na mahal kita. Siyempre, paborito niyo ako. Masyado malakas marinig pa ng mga kapatid mo yan. Tara. Sige tayo naman. Bagamat patuloy pa rin si Ingo sa paglagay ng batas sa kanyang mga kamay, sinikap naman niyang maging isang mabuting asawa at ama.
Tay! Oh, Gary, anak. Kailan ka ba luluwas ng Maynila? Tagal mo na nakadestino dyan sa Baguio. Miss na miss ka na naman ng nanay mo. Tay, nasa operasyon ako, Tay! Ay, anak. Hindi ba sabi ko sa'yo, kapag nasa operasyon ka, patayin mo yung cellphone mo. Sundan mo nga yung mga billing ko. Para sa'yo yan eh. Opo, Tay. Sige po, Tay. Mga anak, may good news ang tatay niyo. Ano yan, Tay? Ang ano yan, ah. O mga anak, sa wakas, na-promote na ako ng SPO4. Yun! Congratulations, Tay! Ganda. Ha? Idol kita eh. Alam niyo, Tay, balang araw ipagmamalakan niyo rin ako bilang isang pulis. Idol ko kayo eh. Alam mo, anak, hindi mo naman ako kailangan tulakan. Ayoko maranasan mo yung mga naranasan ko sa buhay. Naniniwala naman ako na malalampasan mo kung ano man ang narating ko. Dahil bilib na bilib ako sa'yo. Sa inyong tatlo. Alam niyo, kahit gago yung tatay niyo, lumaki kayong mga mababait na tao. Oh, sige na. Tayo. Kain na. Sige. Sige na. Oh, ibigay mo muna sa tatay mo. Tayo. Kinabayan ni Ingo si Gary para mas lalo itong maging mahusay na pulis. Matapos madestino ni Gary sa probinsya, nabigyan siya ng pagkakataon na makatrabaho ang kanyang ama sa Maynila, na labis namang ikinatuwa ng kanyang pamilya. Hanggang sa Good job. Wala kayong sama-sama! Sa sulok! Doon! Come here! Tumulong! Sa sulok! Come on! Go down! Tay! Go down! Dali lang, Tay! Sandali lang, Tay! Di natin siya pwede i-arrest na hindi nalalaman yung karapatan niya, Tay. Go! Sige na, Tay. Sige na! Bilisan mo na! You have the right to remain silent. Anything you say or do can and will be used against you in a court of law. You have a right to an attorney. If you cannot afford an attorney, one will be appointed for you. Do you understand? Do you understand? Use people like you! Yes! Dapat siya yung mamatay na yan. Ha? Want to die? Tay, hayaan na natin yung korte, Tay! Mga babae! Tay, hayaan na natin yung korte! Hayaan natin mabulok sa kulungan yan! Sige na! Come here! Come here! Come here! Tayo, kalikan! Ayusin yan! Down! Down! Tol, bakapan mo nga muna si tatay. Sir, no! Sir! Please, sir, I'm begging you, please. Sit! Don't kill me, please. Sit! No, please, Mas sir. masahol pa kayo sa mga hayop. Please, sir, no. Please, sir, please, I'm begging you. Tol, sandali! Tay, Brando! Nangyari? Nanlaban. Sinubukan niya agawan yung baril ko. Nakita mo ba?
Tawagin mo na yung Soko. Copy, sir. O, teka. O nga pala, cheers. Cheers, oh. O, ha? Gusto ko lang sabihin sa inyo, good job, ha? Ha? Ganyan lagi, ha? Galingan nyo. Para mapansin kayo ni Hepe. Eh, siyempre naman, Tay. Mas lalo pa namin gagalingan. Hindi naman pwedeng papapalpak-palpak pa, di ba? Saka, Tay, alam mo, kagalingan ko talaga. Lalo na magkakapo ka ulit. Yan. Kaya pala inspirado ka. Kaya gusto ko sa'yo, sige, tama yan, ha? Magparami tayo ng lahi. Oo, Tay. Bubuo kami ng basketball team ni Jenny. Ikaw, Brandon. Sir, Ano ba? Hindi ka pa ba mag-aasawa? mahal ko pa yung ex ko, sir. Mahal mo? Ang dami-dami babae dito. Ayan, oh. Ikaw naman. Ayan, Tol. Tingnan mo na lang yan, oh. Tingnan mo. Bakit ba? Ba't di mo na lang balikan kung gano'n? May pamilya na? Hindi, sir. Patay na, hit and run. Sa wakas, nauli na rin natin ang pinaka-notorious na drug pusher sa buong NCR. Congratulations to your team. Keep it up. Thank you, sir. Miranda, lipitin mo na yan. Okay, sir. Bonifacio, Yes, sir. Oh, mauna na kayo sa Christmas party pag bibigay nyo na yung mga regalo na Sige yan. po. Sige, Tay. Ito naman, bigyan mo ito sa magulang mo, sa Isabela. Padala mo yan. Naku, Tito Sir, nag-abala pa kayo. Ang dami niyo nang naitulong sa akin. Hindi ka pa nga po nababayaran yung inutang ko sa inyo para dun sa pang-hospital ni tatay. Huwag mo na intindihin. Ikaw naman, para nakitang anak. Sige. Okay na yan. Sige, salamat. Okay. Sige, ingat kayo. O, paano, Tay? Oo. Ano na kami, Tito Sir? Teka! Ay, Brando, para sa inyo, para sa pamilya mo, ha? Para sa Noche Buena. Tita, salamat po ng marami. Napasahin niyo po yung Pasko namin. Oo, wala ka naman. Salamat Sige na. talaga. O, Sige paano? po. Paano na, Sige. Tay? Okay. Ha? Muna na kami, ha? Mag-ingat kayo, ha? Baka magaling na si Chief. Ingat kayo, ha? Mag-enjoy kayo doon, ha? O, ingat sa pagmamanayo, ha? Opo, Tay. Sir, Ingat. Tol, mauna ka na. sige. Alam mo, ay... Di ba? Pero bago tuloy ka lang to, wala, Chief. Ito, gamit. Gamit na gamit eh, oh. Bagong tapas, ah. Para may pinaghahandaan ka. Ah. Meron. Okay na yan. Cheers ulit! Ganda lang po ito, binabasag. Parang sa'yo to lah. Pag hindi tayo magganito, wala kasiyahan. Wala kasiyahan tayo. Ito lang! Natatakas na yata. Miranda, lipitin mo na yan. Bonifacio, Yes, sir. Nanlaban. Sinubukan niya agawan yung baril ko eh. Nakita mo ba? Dapat ka tuwing Pasko nga, dapat tuwing Pasko, lagi tayo magkakasama-sama na ganito, di ba? Siyempre,
Oh, Sabi ito. Bilang na bilang, ah. Alam niyo, Tol. Hello? Oh, may nakalimutan ka pa? Oo. Oh, naman, laki-laki mo na eh. Nanay mo na lang yakapin mo. Pulis ka lang, di ba? Oh, sige na. Upo na eh. Ay, Sige, ito. Yan. ayan, tay. Sige na, ingat. Mag-ingat ka. Hindi ako pumunta dito para pakinggan ang dahilan mo. Nandito ako para makita mo kung anong epekto ng mga ginawa mo. Tingnan mo ako sa mata. Tumingin ka sa akin. Ito ang itsura ng isang magulang na namatay ng anak. Sir, hindi ko din alam kung paano ko yung nagawa. Patawarin niyo na ako, sir. Huwag ka nang umasa. Ipinaramdam mo sa akin kung paano mamatay ng anak. Ipaparamdam ko naman sa iyo kung paano mamatay ng magulang. Sir, huwag niyo pong tama yung mga magulang ko. Ako na lang yung patayin niyo, sir. Sir, di ba sanay ka naman pumatay ng kriminal, di ba, sir? Ako yung pumatay kay Gary, sir. Sir, ako na lang ikatiyan niyo. Sir, huwag niyo itama yung mga magulang ko, sir. Sir, huwag niyo itama yung mga magulang ko. Sir, ako na lang, sir. Sir.
po gusto ko po maging pulis kagaya nyo. Idol ko po kasi kayo eh. At pag tumanda po ako, gusto ko pa rin po kayong yakapin ni nanay. Pwede po ba yon? Eh, siyempre naman, dapat lang. Kahit matanda ka na, yayakapin mo kami ng nanay mo. Dahil mahal na mahal ka namin. Pero anak, alam ko idol mo ko. Pero ang gusto ko sana, maghanap ka na lang ng ibang gagawin paglaki mo. Huwag na yung pagpupulis. Sige, anak. Ito. Kung gusto mo maging polis, susuportahan kita. Okay? Salamat po, Tay! Alam mo, mahal, nakakatuwa kasi pinili mo ang magpatawad. At sinisiguro ko na ipagmamalaki at hahangaan ka ng anak natin ngayon. Kaya ko lang ibalik ang nakaraan. Sana mas pinili ko maging mas mabuting tao. Mas pinili ko sana ang mas mapagmahal, mapagpatawad. At sana talaga napatawad na ako ng mga taong nagawa ko ng kasalanan. Ay, naku, mahal. Hindi pa huli ang lahat. Ang importante, magpasalamat tayo sa Diyos dahil binigyan niya tayo ng isa pang pagkakataon para maituwid natin kung ano man yung mga pagkakamaling nagawa natin sa buhay. Tanggap ko naman na ito ang parusa sa akin ng Diyos. Anak natin ang kapalit na sa mga kriminal na pinatay ko. Mga taong hindi ko man lang binigyan ng pagkakataon magbagong buhay. At dahil doon, ako na lang ang magbabagong buhay. Ano nangyari ngayon kay Brando? Nasintensyahan na po siya ng life imprisonment at without parole. Kaya nasa Muntinlupa na po siya. Hanggang ngayon, nagdudusa pa rin siya doon. Opo, 6 years pa lang po. Eh, meron pa siyang 6 years pa lang. mga 40 years po. Matagal-tagal pa. Opo. Ikaw ba'y nakapagpatawad na sa iyong puso? Ingo, napatawad Meron ka po ba? mga instance na pinagdadasal ko na sana magbago siya at lumapit din siya sa Panginoon. Pero there are instance na siyempre bilang ama ho, Oo. yung Masakit pa rin po. nandito pa rin. Oo. Ano pinagkakaabalahan mo ngayon? Driver na lang po ako ng asawa. Napakagandang trabaho niyan. Inaatid ko po siya sa opisina pag uwi sinusundo. So siya na lang ang ano? Siya na lang. Nagbabawi po ako dun sa... Bumabawi. Ako, napakaganda naman yung sagot mo, no? Bumabawi ka doon sa mga panahon na talagang sakit ng ulo yung binigay mo sa kanya, no? Sa lahat ng mga nangyari sa'yo at sa iyong pamilya, ano yung maiiwan mong leksyon baga? O yung matututunan naman ng maraming katulad mo, no?
na ama, medyo napapariwara, medyo nale-left turn, medyo nawawala sa tamang direksyon. Actually, nung araw po, yung mga kasama ko, sinasabi nila sa akin na mag-ingat ka dahil yung mga ginagawa mo may karma yan. Ang sinasabi ko, yan na lahat naman ang ginagawa natin, eh puro masasamang tao naman yan, kaya walang karma-karma dyan. But ito po, now I believe na talagang may karma. Totoong may karma. Yeah, what you sow, you will reap. Okay. Nangyari po sa mga ginagawa ko sa iba, Oo. nangyari po sa Nangyari anak. sa sarili mong anak. Kaya po yung mga tauhan ko, yung mga kasama ko sa pulis, ang sinasabi ko sa kanila, kung ako sa inyo, itigil nyo na yan. Huwag nyo nang hintayin maranasan yung naranasan ko. Napakasakit sa mga pamilyang may iwanan ng mga ginagawa natin. Totoo. At ngayon naman, naglilingkod ka sa Panginoon, diyan sa iyong advocacy, yung apostolate mo, no? At maraming salamat that you share this with us. Thank you very much. Tayong mga magulang, hanggang maaari ay gusto natin na kontrolin at ipasunod sa ating mga anak ang matuwid na landas na ating pinapangarap para sa kanila. Madalas nating nakakalimutan na sila ay may sarili ding diskarte sa buhay at mga sariling pangarap na nais nilang tuparin. Kaya ang atin na lamang dasal sa Diyos, malayo sila sa kapahamakan at masasamang elemento ng ating lipunan. At huwag sana nilang ulitin ang ating mga pagkakamali upang sila ay mamuhay at mabuhay ng mapayapa. Ako po ang inyong ka-millennial, Mel Tiangco. Muling nagpapasalamat sa inyong pagsubaybay sa ating pinakamamahal na #MPK. Ngayon, bukas at magpakailanman. Likas ang iyong tamang noon pa man.